Reveal yourself to us, Panginoon, so that we will see more of you, Panginoon, and less of us, oh God. Continue to open up our hearts and open up our eyes. Lord, we rebuke every distraction. We rebuke spirit of blindness, oh God. We rebuke spirit of every stronghold, Panginoon, that keep us, that hinder us from worshiping you, from worshiping you in spirit and in truth, oh God. Lord, sabi mo kami ay iyong pinalaya na. And Lord, we will live for you with freedom, Panginoon. Freedom from sin, freedom from slavery of sin, oh God. And this morning, Lord, as we hear your word, continue to open up the heavens wide and pour out your spirit and fall in us, oh God. We will not leave this place, oh God. Hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi kami puspos ng banal na espiritu. Hindi kami punong-puno ng salita mo na napaka-makapangyarihan. Lalabas kami dito, Lord God, being transformed by your word that is alive, oh God. Lord, we are here in this place not about us, not about our problems, oh God, but about you alone, oh God. You alone, oh God, for we are nothing without you, Jesus. We are nothing without you, Lord God. Because we will live for you, Panginoon. We commit ourselves to you alone, oh God. Lord, come on, church, let's lift up our hands. As we lift up our hands, that is a sign of surrendering it to the Lord and saying to the Lord, Lord, I want more of you. I want to see more of you. It is not about me. It is about you. It is all about you. I am nothing without you. This morning, I open up my heart and my eyes to you alone to receive your word wholeheartedly. Thank you, Jesus, oh God. Fall on us, oh God. Fall on us, oh God. Pour out your spirit, oh Lord. To you alone be the glory, honor, and praises, oh God. All the honor and praises to you alone, oh God. Thank you, Jesus. And let every God's people say, amen and amen. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, we can all be seated. Batiin mo nga po yung katabi mo. Pinagpalang umaga. God is good. And all the time. Amen. So last week po, we have talked about yung shinare po ni Ma'am Mila. Paano ba tayo patuloy na magiging fruitful? So 2 points po ang sinabi ni Ma, no? So number 1 is, tayo ay magiging fruitful if we will be a witness of the Lord and if we will be disciple, no? Kung tayo po ay magiging disciple. Ayan. Sige po. So this morning, pakinggan po natin paano ba tayo magiging effective witness ni Lord? Di ba po sa korte, pag sinabing witness, isa kang witness, titingnan ang buhay mo. Titingnan anong ginagawa mo. Credible ka ba? No? So this morning, yan po yung magandang pag-usapan natin. Bilang mga witness ng ating Panginoong Yesus, ano ba dapat yung klase ng buhay na meron tayo para masabi natin na tayo, pag nag-witness tayo, credible tayo, kapanipaniwala tayo. Amen? So, 3 bagay po yung kailangan po natin pwedeng ayusin, i-improve, o kaya itama sa buhay po natin. So, number 1, to be an effective witness, we need to have a strong church. Alam niyo po ba na isang patotoo rin po natin sa buhay natin ay kung anong klaseng church meron po tayo o yung kinabibilangan po natin. Amen? Kasi pag inag-invite ka ng tao, tara mag-church tayo. Saan ka ba nag-a-attend?
yan ang unang itatanong sa atin, tama po ba? Kaya po sa buhay po natin, hindi dapat buhay mo lang ang inaayos mo, kundi as a whole, as a church, bilang isang body of Christ, no? Isa lang ang katawan no? Isa lang ang katawan ni Kristo. Amen. So bilang isang mananampalataya na you are part of True Vine, kailangan po dito inaayos din natin yung patotoo natin. Amen. So the church building houses the church. Hindi po ang building na ito ang church. Ang mga tao po ang church, no? Ang mga tinawag. Amen. And ang church po ay napaka-importante sa mata ng Panginoon. Kasi ang sabi niya sa Matthew 16:18, itatayo ko ang aking iglesia, ang sabi ni Jesus. Ang tanging bagay na sinabi po ng Panginoon na itatayo niya, itatatag niya ay ang iglesia. Kaya po, kung ano man yung tinatayo ng Panginoon, kailangan po maging interesado tayo doon. Amen? Kasi pag narinig po natin, ay church, ang unang pumapasok sa isip natin, boring. Makaluma, parang ganon. Mga matatanda lang ang dyan. Amen? Pero, ang sabi po ng Bible, ito lang yung tanging itinatayo ng ating Panginoon. Ito lang yung binibuild up niyang patuloy, pinapatatag. Kaya po dapat maging interesado tayo sa takbo ng church natin. Amen? Kasi isa rin po itong patotoo sa mga kabarangay natin, kabaryo natin, dito po sa lugar na ito. Amen? So, ano po ba yung important characteristics ng simbahan na dapat magkaroon tayo para masabi natin na itong mga tao na ito, itong mga Truvinians na ito, they are effective witness. Kapanipaniwala sila. So number 1 na meron po dapat, a strong church has spirit-filled leaders and family members. So tayo po yun, Kailangan tayo pong mga tinawag ng Panginoon. Spirit-filled po tayo. Ano pong ibig sabihin nun? Meron pong purpose si Lord na pinapagawa sa church. And hindi po natin kaya yon without the power of the Holy Spirit. Amen? Dito po, sa paggagathering po natin, kung puro parang mga ritual lang yung ginagawa natin at walang pagkilos ng banal na spirito, this is just, kumbaga parang gumagawa lang tayo ng ingay. Amen? So, sabi dito, sabi ni Jesus sa kanyang mga apostles, Acts 1:4, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Ito yung before po siya pumanhik ng langit, mag-ascend sa heaven. Hinabilinan niya yung mga disciples niya, kasi kinomission niya, kumbaga binless na niya sila para humayo, i-share ang good news, i-share ang gospel. Pero ang sabi niya, before kayo umalis sa lugar na ito, hintayin ninyo na narinig po natin na preaching, serve well, serve God well. Kasi yung mga hinahawakan po nating mga bagay, kung ikaw ay nagla-life group, ang hinahawakan mo, buhay ng tao. Hindi biro-biro yan. Amen? Kaya dapat po, we should be a spirit-filled leader and a member of this church. Agree po ba kayo doon? Amen? Kasi po yung mga tao na dumarating dito na bago, kung ano po yung culture na meron po ang simbahan, doon lang po sila magpa-pattern. Doon lamang po sila magko-conform. Kaya kailangan po ayusin natin. Amen? Pangalawa, a strong church has a doctrinally sound message. Alam niyo po ba na kaya pinagdadala kayo ng Bible, pinapag-take note kayo, para ma-check niyo kung tama ba yung sinasabi namin dito. Kasi it is your right and privilege to check what you hear. Amen? Alam niyo po, paglabas niyo pa lang dito, yung mga napakinggan niyo dahil sa sobrang dami ng points, hindi niyo na maaalala. Unless may photographic memory ka. Amen? Amen. Kaya po, dito sa church, we need to really, yung mga pinapakinggan po natin, kailangan, they are really coming from the Bible. Huwag kang umattend sa church nang walang nag-o-open na Bible. Amen?
So dito po ang pinag-uusapan natin, hindi chismis, kundi teachings of our Lord Jesus Christ. At alam niyo po ba kung bakit pilit tayo? I mean, hindi naman pilit, pero nagdi-disciple talaga tayo. We are doing our best effort. Kasi pinapasa po natin sa mga reliable men. Sabi nga ng 2 Timothy, no, we are passing the teachings of our Lord Jesus Christ sa mga reliable men and women of God. Tingnan mo nga yung katabi mo, reliable ba yan? Kaya ba nating magdepende dyan? Ha? Amen? Praise God. So, sabi nga dito, why waste your time listening, sitting down for an hour? Tapos wala ka naman mareretain. Wala ka naman madadala pag uwi mo. Alam niyo po, it's one thing to hear the message and it's another thing to apply the message. Kaya pangalawa pong kailangan natin as a church, kailangan tama yung mga tinuturo natin. Amen. And then pangatlo, a strong church is uncompromising in their convictions. Ang sabi nga po, kung ano talaga yung pinapamuhay ng isang tao, ng isang simbahan, yun ang talagang pinapaniwalaan nila. Amen? Ang ibig sabihin po kasi ng magko-compromise ka, yung pinapaniwalaan mo, isasantabi mo for the sake that you will please a certain person. Example, conviction natin, bawal uminom, bawal maglasing, kahit wine. No? Kasi po yung pa-wine-wine, dyan nag-uumpisa yung marami, no? Yung konti. Amen? Kaya po, dito sabi nga, pag niyaya ka, halimbawa, pare na, minom tapa, malagad mo naman ini, pagatin mo naman birthday. No? So, kung ikaw, conviction mo na hindi uminom, hindi gawin yon at isinantabi mo yon for the sake, kasi nahihiya ka kumpare mo. No? So, that is already compromising. Kaya tayo pong mga simbahan, tayo pong True Vine family, kailangan po yung mga pinapaniwalaan po natin, talagang pinapamuhay natin. We stand by them. Alam po natin, pag labas natin dito sa church, yun talaga ang totoong buhay. Yun talaga ang totoong labanan. Amen? Dito po, this is like our comfort zone No, dito po tayo pinapalakas so that we can face tomorrow, we can face the outside world. Amen? Ang prayer po natin, lumabas sa four walls na ito, ang gospel, ang good news. Amen. Kaya po yung mga belief na meron po ang simbahan na ito, yun po ay dapat hindi makompromise. Amen. And alam niyo po ba na napaka-delikadong buhay yung nagsisimba ka, you are listening, you are proclaiming the word of God, pero hindi mo po ito ina-apply. Ang tawag doon, double life. Pag nasa church ka, ayos ka. Para kang santo, sabi nga nila, Pero when you go outside outside of this church, and iba yung ginagawa mo, that is double life. Double standard, ang tawag po doon. Kaya let us not compromise yung mga pinapaniwalaan po natin dito. Amen. And then, pang-apat po, to have a strong church, kailangan po meron tayong strong faith and strong prayer life. Kasi if we don't pray, we cannot live a godly life. Kahit anong gawin mo, lagi kang matetempt, lagi kang mag-give in dun sa temptation. Kaya, prayer and faith, is necessary sa isang simbahan. Pag wala na pong prayer sa church, sabi nga, a closed mouth is equals to a closed heaven. Kapag nagsara na yung bibig natin sa pananalangin, magsasara din po ang langit. Amen? So if we are too busy to pray, God will make a way para manalangin ka. Pwede ka niyang papagbakasyonin sa hospital para wala ka ng ibang magawa kundi kausapin siya. Sometimes we bring things to ourselves Kasi if hindi ka, sabi ni Lord, kung hindi ka luluhod, He will force you to kneel down. Pwedeng meron siyang ipadalang storm, para maalala mo siya. Because sometimes, ginagamit po yan ng Panginoon, yung pain, para po tayo ay manalangin, para maalala natin siya.
So let us not come to that point na kailangan pa tayong pilitin para po manalangin. Kasi ito, kailangan talaga ang prayer po and faith sa atin. Nung nakakilala po tayo sa Panginoon, ano bang meron ka? Faith. No? Kaya in a church, kailangan meron po tayong, palakasin po natin yung ating faith and prayer life. Ang sabi ng Isaiah 55:6, lumapit kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan tago sa atin. Amen? And then, second to the last, a strong church is generous in their giving. No, sa atin pong church, hindi po tayo namimilit sa pagta-tithes at pag-offering. No, hindi naman namin alam magkano sweldo nyo o kinita ninyo. Kayo ang nagde-decide doon sa 10%. Amen? Wala naman checking. O lagyan yung payslip mo, nung 10% yung binye mo. Wala pong ganon, di ba? So, nagiging strong po ang ating simbahan, no? Kasi maraming generous sa isang church. So we do not believe, no? We don't do that, no? Tayo po, na namimilit tayo, nagmamakaawa tayo na magbigay ang mga tao. Kasi alam po natin that if you are a true believer, kinikilusan ka ng Holy Spirit Ang sabi ng Bible, the Holy Spirit will give you the desire and the power to do what pleases the Lord. Amen? Kung hinihipo ka ng Panginoon, no, kaya kasi mangusap ni Lord Amen? He is a personal God. Kaya hindi po natin kailangan mamilit, no? Pero this is one thing, katangian po ito ng isang matatag na simbahan. People are generous. Kasi the more that we give, the more na doon mo nagiging kamukha si Lord Amen? Kasi si Lord giver siya Amen? And ang goal po natin, bakit ba tayo nagtitipon dito? So that we can be like God. Christ-likeness. Amen? So, lastly po, how to have a strong church. Kailangan magkaroon po tayo ng unity. United in spirit. Alam niyo po, naranasan din naman natin to. Dati, di ba, nagkaroon ng division in the church. And it is a bad testimony sa iba. Ay, ba't may kawa-kawa nila? Amen? It is a bad testimony, no? Yung division, hindi po yan kalooban ng Panginoon. No, kasi ang gusto ni Lord, sabi niya sa word niya, we should have one mind, one purpose, one vision. We should be like-minded. No, kasi po ang sabi din ni Jesus, no, nung pinagbibintangan siya na siya ay galing sa demonyo, ang sabi niya, walang kaharian ang makakapag-stand kung ang mga nasasakupan niya, mga taga roon, ay watak-watak o sila mismo nag-aaway-away. Amen? Yun po yung sabi niya sa Luke 11:17 Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian, we belong to the kingdom of God. Amen? Meron tayong kaharian. No? And that is the kingdom of our Lord Jesus Christ. Kung ang kaharian na yun ay nagkakawatak-watak at nag-aaway-away, mawawasak ang kaharian na yun. No? Dito rin po sa church natin, kung watak-watak tayo, wala tayong pagkakaisa, wala tayong malasakit sa isa't isa, magkakawatak-watak po tayo. Amen? Kaya wag po natin bunutin yung espada natin para saktan mo yung katabi mo. Nung minsan natawa ako, nasa CDC po kami, Clark Parade Grounds. May nagbebenta doon pag gabi, yung mga umiilaw na laruan. Nabigla ako doon sa isang nagbebenta. Sabi niya, bumili na po kayo, espada ng kapayapaan. Sabi niya. So, dapat po yun ang binubunot natin. Amen. Sabi ko nga, dapat bumili ako ng 50 para tig-isa-isa tayo dito. So, yun po, espada ng kapayapaan, sabi niya. Bumili na po kayo. So, tayo po, as a church, ito po yung katangian. These are just some, traits or characteristics na meron po ang true vine. Amen. Para po maging magandang patotoo tayo. Kasi alam niyo po, pag maayos ang church natin, maraming tao po ang mamamagnet, ang mahihikayat, kumbaga maaakit, Kasi, gusto kong mapabilang dyan. Sino po ba yung gustong mapabilang sa pangit na simbahan?
Wala, di ba? Tayo nga gusto natin dumikit doon sa mga magaganda, mapupogi, maayos. No, someone na merong magandang reputation. Kasi gusto mong ma-associate doon eh. So, ang tanong po natin this morning, what are you doing to contribute to the strength of this church? What are you doing? No? May ginagawa ka ba para mag-contribute na maging malakas ang simbahan na ito? Amen. Ang prayer ko, wala pong dito sa atin na yung nagko-contribute para masira pa ang church na ito. Amen. Pangalawa, if others in our church will follow your pattern, patuloy bang magiging malakas ang simbahan na ito? Yung pattern mo ba kagaya-gaya? No? Para maging malakas ang simbahan na ito. Amen? So that is the number one thing na kailangan po natin ayusin para po ang simbahan na ito maging effective witness. To have a strong church. Amen? Amen. And then pangalawa, to be an effective witness. Ano pa ba dapat yung itama mo, ayusin mo, i-improve mo? Pangalawa is, to be an effective witness, we must have a strong family. Alam niyo po, hindi lang yung spiritual family natin ang nagwi-witness. Pati po ang sarili nating pamilya, physical family na kinakabilangan po natin, nagwi-witness. No, ang family po ginawa ni Lord. Pero alam ko po, walang perfect na family. Amen? Walang perfecto na family. Kagaya nga sa Bible no, si Adam and Eve, nagkasala po sila, sumuway sila sa Panginoon. At yung kanilang mga anak, yung isa pinatay yung bunso, si Cain tsaka si Abel, no, nagpatayan. So, walang perfect family. Si Abraham and Sarah, may third party. Nagkagulo ang pamilya, no? So, kasi nagkaroon ng another wife, si Abraham. And then, si Eli, yung pastor po, no? Yung high priest, during that time, yung mga anak niya, nagmomolest, no? O kaya naman, kinukuha, ninanakaw yung mga offering sa simbahan. Na? And then lastly, si David, tignan na lang po natin, God's after own heart na. King na yan, ha? Pero merong deception, merong pagsisinungaling sa pamilya nila, merong murder, merong rebellion. So, binigyan po tayo ng mga ganitong kwento ni Lord so that we can be encouraged na yung pamilya natin kahit magulo, may pag-asa yan. Kasi wala pa naman yata ang murder, wala pa namang rape, na nangyari sa pamilya natin. Amen. So, merong pag-asa yan. Kahit merong ganong nangyari, may pag-asa yan. Amen. Kung hindi maayos, hindi maganda, kayang pagandahin ni Lord if we will do our part today. So ano po ba yung characteristics? Ano po ba yung dapat nating i-improve sa ating pamilya? Alam niyo po, napakalaking role ng ating mga parents. At kung tayong mga kabataan, tayo ay magkakapamilya din in the future, very important na malaman natin, ano ba yung dapat na patotoo ng pamilya natin? Ano ba yung dapat na meron sa pamilya natin? So number 1, godly parents. God wants His word to be in our family. Kaya po inutos niya sa Deuteronomy 11:18 verse 21 to 21, no? Kaya panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso't isipan. Itali ninyo ito sa mga braso ninyo at ilagay sa inyong noo bilang paalala sa inyo. Ituro ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag naroon kayo sa inyong bahay at kapag naglalakad kayo, kapag nakahiga kayo, kaya kapag kayo'y babangon. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong mga pintuan at sa pintuan ng inyong lungsod, para kayo at ang inyong mga anak ay mabubuhay ng matagal doon sa lupang pinangako ng Panginoon. No? So, yung pamilya po natin, magiging successful siya. Mararanasan natin yung mga pangako ng Panginoon if we have the Word of God. Kaya kailangan po ng godly parent Kung kayo po ngayon, bago po kayong nag-attend dito, ikaw ay isang nanay o tatay, o kung matagal ka na nag-a-attend, kailangan sa bahay po natin,
pinag-uusapan natin yung mga salita ng Panginoon. Sabi dito, yung paggising nyo pa lang, o kaya paghiga nyo, o kaya pag kayo naglalakad. Ibig sabihin on our daily life, hindi po pwedeng walang salita ng Panginoon. Amen? Bilang mga parents po, we should be a good role model sa ating mga anak. Kasi po, hindi yung mga sinasabi natin ang ginagaya nila, kung ano yung minomodel natin. Amen? Let us pray together in the family. Let us read the Bible together. Let us attend church with our children. And kailangan magkaroon po ng biblical conviction ng ating mga anak. Yung mga anak po natin, kailangan magkaroon sila ng something, na pinanghahawakan nila para kapag lumabas sila ng bahay, kahit sino man yan na mag-i-influence sa kanila sa masama, they will not depart from that good teachings. Amen? So, sa isang pamilya, kailangan po ng isang godly parent. Amen? And then pangalawa, parents should be consistent with what you say or do. Sabi niya, ganito yung gagawin niya, pero nag-fail siya 1 time, 2 times, or 3 times. Alam niyo po ang natatanim sa subconscious mind ng bata? Men are liar. Sinungaling ang mga lalaki. So, at the very young age, alam niyo po ba na nag-contribute na kayo sa pagkasira ng kanyang pamilya? Dahil kapag nag-asawa yung anak mo na babae, pwede niyang isipin, sinungaling to. Magsisinungaling din to sa akin. Amen? Because that is the thing na natanim sa kanya. Kaya kung papansinin mo, parang simple lang. Pero to have a strong family, kailangan pala yung mga authority, the parents in the family, totoo yung sinasabi natin sa ating mga anak. Tayo ay nagiging honest. Amen? Kasi kapag nag-fail tayo sa mga promises po natin, mga sinabi po natin, we are making our child unimportant o kaya rejected. Amen? Kaya to have a strong family, napakalaking role ng ating mga parents. And then pangatlo, we should also be a good listener. Laging complain ng mga parents, makiramdamin anak ko ka na ako. Ang tanong, nakikinig ka ba sa anak mo? Amen? Alam niyo po ba kaya hindi po nagiging good listener ang ating mga anak? Kasi hindi rin tayo naging good listener sa kanila. Siyempre, madalas, hindi tayo interesado dun sa sinishare nila, lalo na yung mga maliliit. Nano-nano mo, kukutang na, sasabihan na, gusto nila, nagsisik sila ng approval, ng praise mula sa kanilang mga parents. Kailangan pala pakinggan natin sila para lumaki po sila na talagang nakikinig din at may respect sa atin. So, kasi gusto natin, tayo po ay maging isang magandang good role model na Christian family. Amen? Kasi po kahit anong ganda ng mga sinasabi namin dito, lalo na kung tumatayo ka, nagli-lead ka, meron kang sinisharean, kahit nga member ka lang Pag hindi ayos ang family mo, minsan nahihiya kang mag-share Amen? Kaya kailangan po, we must be a good listener sa ating mga anak. Amen? Para makinig din sila sa atin, hindi maging matigas ang ulo nila. Amen? And then pang-apat, kailangan po mag-discipline tayo sa kanila without rejection. Ang ina-advise po sa atin, huwag kang mag-discipline habang ikaw ay galit. Kasi sigurado, masasaktan mo yung anak mo o kaya kung ano-ano yung mga masasabi mo. Tama po ba? Kailangan daw, i-deal mo muna ang nararamdaman mo bago mo kausapin yung anak mo para maintindihan niya. Amen? Amen. And then pang-5, parents must show their love to each other. Bilang mga mag-asawa, kailangan po pala sinushow mo rin o pinapakita nyo sa anak nyo na kayo ay nagmamahalan. Kasi kailangan makita niya paano ba dapat tinatrato ng lalaki ang babae. At ang babae, ang nanay, kailangan pakita niya paano ba dapat tinatrato ang
asawang lalaki. Para alam nyo, para po pag lumaki yung anak mo, ang sasabihin niya sa sarili niya, hahanapin ko yung kagaya ng tatay ko, yung kagaya ng nanay ko. Kaya nga po kung makikita ninyo, di ba, merong mga tatay, dinedate yung mga anak nila. Kasi gusto ng tatay na yon, mapakita niya, dito, dapat ganito ka i-treat ng manliligaw sa'yo o ng mapapangasawa mo. Amen? Kaya kung titingnan po ninyo, napakalaki talagang role ng ating mga parents para po maging successful ang ating mga anak. Amen? May nakukuha po ba tayo? O inaantok po kayo? Pasensya na kayo hindi ako joker. Tuloy-tuloy lang po Amen? So, ang sabi pa po dito, so yun po yung panglima, to have a good testimony, to have to be an effective witness, kailangan ito po yung mga tinuturo na i-embody ng ating pamilya. Amen? Ito yung nabibuild up sa ating mga anak. And then pang-anim, let us not play favorites and criticize sa ating pamilya. Kakuriputan na naman, Nina. Kaimot na talaga, Nina. Because criticism tear down people. Alam niyo po ba na pag nagsalita ka ng isang pangit, kailangan mong tumbasan yun ng 7 o 9 na magagandang salita bago mo mabawi ang effect. Amen? Kaya kung ang sinasabi mo, 10, edi 70 na yon or 90 na kaagad yon na good things na dapat na sabihin mo. Kaya yung criticism po, napaka-destructive po niyan sa family. And kapag tayo ay nag-play ng favorite sa ating mga anak, kasi po pag may kinampihan ka, mawawala yung isang side, And then, teach them how to handle money. Alam niyo po sa pamilya natin, sa ugaling Pilipino, kung hindi ka Chinese, hindi mo ganong tinuturuan ng anak mo pagdating sa pag-handle, pagmamanage ng pera. Pero kailangan po maging iba sa generation natin ngayon. Kailangan po turuan natin ang ating mga anak how to save, how to give, and how to spend. Amen? Hindi lamang po puro gastos ng gastos. Actually nga po, kung meron kayong anak na, di ba yung mga pag-baby pa lang sila, nag-binyag, nag-1-year-old, merong mga perang natatanggap yan, di ba? Alam niyo po ba, kailangan hindi niyo ginagastos yon. Ang pwede po natin gawin ay i-save yon at i-invest. At pagdating ng mga anak natin, let's say at the legal age, let's say 18 or pag nag-college na siya, kailangan ibigay mo yon. Pwede niyang pang-college yon, pwede niyang pang-tuition yon. Amen? So yun po yung kailangan na gawin po natin. Huwag natin gastusin yung kanilang mga pera. Magandang suggestion po yun, di ba? Pagdating ng anak mo 20s, baka merong ilang 100,000 yan, Amen? And then last po, spend some time with your children. Our family is our first ministry. Amen? At yung mga anak po na meron kayo ngayon, yung mga maliliit pa, someday lalaki yan at ayaw na nila kayong kasama. Amen? Kasi may mga barkada na yan, may girlfriend na, may boyfriend na. So, we should have fun time together, while we can, and let us build memories. Amen? So, yan po yung mga pwede po nating gawin, para po magkaroon tayo ng strong family. Pero ang tanong, paano naman yung mga broken home? Kagaya ko. Our family has been broken, Bata pa lamang ako. So, yung mga points po na sinabi ko, alisin mo lang yung number 1, yung godly parent. Pero the rest, applicable pa rin naman sa inyo. Amen? And pwede mong idagdag. Number 1, kailangan mas physically and emotionally connected ka sa anak mo. Lalo na dahil mag-isa ka lang. And parang feeling nila kulang yung family nila. So, kailangan po we should stay physically and emotionally connected sa kanila. And then, pangalawa, remind them that trusting God is more important than before. Kung wala silang tatay, sabihin mo, God is their father. At kung ikaw naman wala kang asawa, God is your husband maker. Amen? Si Lord ang kapartner mo. Amen. And then, pangatlo, ito, last point na po ito. How
how to be an effective witness for the Lord. Number 1, sinabi natin, kailangan magkaroon po tayo ng strong church. Pangalawa, kailangan ng witness ang pagtotoo ng ating pamilya. Ayos din, no? We must have a strong family. And then pangatlo, we must have a strong life to be an effective witness of Christ. Amen? Kailangan tayo mismo, magkaroon po tayo ng matatag na buhay. Sa Matthew 7 verses 24 to 27, pinakita po doon ng Panginoon, yung dalawang nagtayo ng bahay, yung isa sa buhanginan, yung isa sa merong strong foundation, or doon sa may rock, ano. So alam po natin, ano, pag tiningnan mo pa lang yung tao, pwede mong sabihin, ay, mukhang matatag to. O kaya naman yung isa, pwede mong sabihin, mukhang mahinang nila lang to. No? Pero alam niyo po ba that when the storm comes in life, doon mo pa lang talaga matitest kung talagang matatag itong tao na to o hindi. Without storms and trials, we cannot really see kung saan tayo gawa. Gawa ka ba sa hay? Gawa ka ba sa bato? Gawa ka ba sa gold? Ano? So, trials will come into our life to test us para makita po kung gaano tayo katatag. Amen? Ang sabi po dito, ano ba yung mga dapat na meron po tayo sa buhay natin para masabi po natin that we are strong, na tayo po ay isang matatag na mananampalataya. So number 1, strong life has trusted Jesus Christ as His personal Lord and Savior. Ito po yung pinaka first and foremost. Sa bahay, ang pinaka inuuna, yung foundation, di ba? So sa buhay po natin bilang isang tao, ito rin yung foundation mo. Kung gusto mong magkaroon ng strong na buhay, kailangan nasa buhay mo si Lord. Amen. Meron kang relationship sa Kanya. And then pangalawa, a strong life is a disciplined life. Alam niyo po ba na pag wala kang disiplina, ibig sabihin nun, wala kang control sa sarili mo. Wala kang control sa buhay mo. No? Kumbaga, kung ano yung impulse mo, kung ano yung parang naisip mo biglaan, yun ang susundin mo. That is not a disciplined life. Amen? Kailangan po, no, a disciplined life, ang ginagawa ng isang taong disiplinado, number 1, we spend time with God. Yung spending time with God is not just a habit, but it is a discipline. Kasi nga, ang dami mong kaabalahanan. Minsan, madalas pagtayo mo na, gagawin mo na yan, sunod-sunod na yan. No? Hanggang sa ma-reach mo na yung evening, hindi ka man lang nakapag-spend ng time kay Lord. Kaya po yung pag-spend ng time in prayer, in the Word of God, disiplina yan. And alam po natin that discipline is hard. No? Kasi gusto natin, di ba? Kung ano yung feel mo na gawin mo. Kalaban mo dyan yung feelings and emotions mo. Pero sabi nga, we must let the Holy Spirit guide us. Because a wise person listens to the promptings of the Holy Spirit. Amen? And then pangatlo, a strong life consistently obeys God and leaves the consequences to Him. Meron pong pinapagawa sa atin si Lord. Madalas mahirap because God is great, ano? Minsan, sasabihin natin, ay hindi si Lord yan. Kasi yung gusto mo hanggang dito lang. Pero yung pinapagawa ni Lord hanggang dito. Amen? Kaya sabi dito, kailangan consistent ang pag-obey natin sa Panginoon. No? And just leave the consequences to Him. Bahala si Lord. Basta ginawa mo, sumunod ka, bahala na si Lord sa consequences. Amen? That is the characteristic of a strong life. And then pang-apat, a strong life withstand storms and learn from them. Hindi lamang po dapat basta dumadaan yung mga storms and trials sa buhay po natin. Kailangan meron po tayong natututunan. Ina-assess natin, ine-evaluate natin pag merong problema na dumaan sa atin. No, kagaya po ni Apostle Paul. Minsan magtataka, Lord, kung mahal mo ako, bakit nararanasan ko yung kahirapan na to, yung problema na to? Sumusunod naman ako sa iyo eh. Faithful naman ako sa iyo. Pero tignan po natin yung example ni Apostle Paul. Muntikan na siyang mapatay, ilang beses siyang muntikang lumubog sa dagat, nakulong pa siya. No? Pero God allows those things
para po maranasan niya. Kasi merong purpose si Lord. No? Si Apostle Paul po, siya yung nagsulat ng 13 books in the Bible. Yung epistles, yung Galatians, Colossians, Galatians, lahat, no, habang siya ay nakakulong. So isipin po ninyo yon. Kung hindi siya nakulong, hindi niya masusulat yung mga Bible na yon, book of the Bible na yon. Amen? Kaya kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, merong purpose dyan si Lord. Amen? And then panglima, a strong life has courage and optimism. We always look for the best. We don't look for things na pwede nating i-complain. Amen? And then pang-anim, develops friendship with people who will enrich your life. Kung gusto mong magkaroon po ng matatag na buhay, sumama ka sa mga tao that will enrich your life. Hindi naman yung sa mapera. Ang ibig sabihin is people that will encourage you, build you up, no, that will yung mapapalabas yung potential mo, no, mapapalabas yung the best mo. Amen. And lastly, ito po. Dito na po ako magtatapos. Inantok na ba kayo? No? So, a strong life is quick to forgive. Alam niyo po ba na ang mga taong hindi mapagpatawad, sila ay mga mahihina? Because it takes strength na mag-decide ka na patawarin itong tao na to, kahit hindi siya humihingi ng tawad. Alam niyo po ba ang cure for unforgiveness? Just look at the cross. No, kung si Lord paulit-ulit niya tayong pinatawad sa ating mga kasalanan, what right na meron tayo para po hindi magpatawad? Amen. Kaya yun po, yun yung tatlong bagay na kailangan po natin pagbutihan, i-improve sa ating buhay. Yung ating patotoo bilang isang simbahan, bilang pamilya, at yung mismong sarili natin. Amen. In conclusion, when we become an effective witness, kasi inayos po natin yung testimony natin, patuloy natin pinapaayos sa Panginoon, yung pong ating fruitfulness, it will just be a byproduct, a result. Amen? Hindi mahirap mag-invite, hindi mahirap mag-disciple, kasi walang nagsasalita sa loob mo na ganito ka naman ganito naman ginagawa mo No? Kumbaga, tinatama natin yung buhay natin, yung puso natin, pamilya natin. Kasi ito yung gusto natin, magkaroon po tayo ng impact sa other na ginagawa mo outside of this church. No? On your private life. Kung meron mang mali sa family mo ngayon, you can come to the Lord and ask for His help na ayusin niya yung gusot in the family, gusot sa buhay mo, and dito sa church. Lord Jesus, salamat po, Panginoon, sa araw po na ito. Sa iyong mga salita, O Lord God. Dalangin ko, Panginoon, that we will be a wise person, na we will be applying these words sa aming pong mga buhay, na we will take them home, Panginoon. Pagbubulay-bulayan po namin sila. Hindi lamang po, Lord, nandito kami, pag-alis namin, wala na kami naalala. Lord, niloloko lang po namin ang aming sarili kapag gano'n. Lord, tulungan niyo po kaming maging matabang lupa, to be an action man, Panginoon. Hindi lang po basta listener, but taga-apply ng iyong mga salita. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, Lord, at ang mga nanonood. Tulungan niyo nga po kami, Lord, to have a strong church, to have a strong family, to have a strong life. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po kami punuin ng iyong banal na spirito. Because we know, Lord, it's not by might, it's not by power, but it is only through your Holy Spirit na magagawa po namin na palakasin ang simbahan na ito. Palakasin at pagbutihin, Lord, ang testimony ng aming family at ng aming mga buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord, to be obedient, na huwag kaming magkaroon ng double life. Yung mga secret life na meron po kami, Panginoon, tulungan niyo po na ito ay isang buhay, Lord, na
malinis sa iyong harapan, Panginoon. Lahat po ng mga merong tinatago, Lord, na lihim na kasalanan, I pray, O Lord, that they will be convicted right now in the name of Jesus. Lord, yung kung meron pang mga nanonood ng mga hindi magandang panoorin, mga nagbibisyo pa dito, Lord, nagsusugal. Lord, dalangin ko, Panginoon, makawala po sila sa hatak, Lord, ng mundong ito, sa hatak ng mga masasamang bagay na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kung meron mang kusot sa pamilya, tulungan niyo po kaming magkaroon ng kapatawaran, ng love, O Lord. Kung meron mang po mga anak dito, Lord God, na nawawala, Lord, namamali ng landas, we pray, O Lord, na tulungan niyo po sila. Mangyari pa rin po ang iyong kalooban, Lord, sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At ang aming mga buhay, O Lord God, tulungan niyo nga po magkaroon ng magandang influence, magandang impact, Lord God. Salamat po, Panginoon. Come on, lift up your voice to the Lord. Purihin po natin siya. Pasalamatan natin siya because He deserves it all. Yes, oh God, great are you, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord. And great are you, Lord, over all. Yes, we will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Sige po, sabihin mo kay Lord God, Great are you, Lord. He's the strength of your life. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. You are the strength. Yes, oh Lord. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. You are the strength of my life, Lord. Oh, it doesn't matter. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. You are the Hallelujah, Lord. Kayo nga po, Lord, our strong tower. Ikaw, Lord, ang kalakasan ng aming buhay. Magagawa po namin ang lahat ng bagay, Panginoon, because you are the one who gives us strength. Maraming salamat po, Lord. Sa umagang ito, we will renew our commitment. Come on, just renew your commitment to the Lord. Kung hindi naging maayos yung previous week mo, meron kang mga nagawang mali sa harapan ng Panginoon. Meron kang mga nasaktan, no, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Now is the time to ask for forgiveness. Pakorek mo yung puso mo sa Panginoon. And magsimula po tayo ng panibagong linggo. Dala-dala yung mensahe ng Panginoon. Dala-dala yung motivation na aayusin mo yung buhay mo, aayusin mo yung family mo, at magko-contribute ka so that this church will become a stronger church.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa mga kapatid ko, Lord, who is in this place right now. Tulungan niyo nga po kami na magbunga yung mga salita mo, Lord, sa mga buhay po namin. Magkaroon ng impact, Lord, ang mga buhay po namin. Maraming salamat, Lord. We are an agent of change and we are the move of God sa aming henerasyon, sa aming lugar, sa aming pamilya. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. And we can be seated. Tayo po ngayon ay magkakaroon po ng communion. Because this is the first Sunday of the month, meron po tayong communion. Let us call Mamila para po i-exhort tayo sa ating communion. Praise God. Hallelujah. Are you blessed? Amen. To have a strong spiritual life and to be a good witness, no, sa ating Panginoon. Ang blood of Jesus, no, this communion that we do, it seals, no, ito ang nagpapatibay po ng ating pananampalataya. Amen. Praise God. At alam niyo ba kung anong sinasabi ng salita ng Diyos when we drink and eat the bread? Una muna yung bread, no? It represents, no, the body of Christ, no? Yung pong mga elements na prepare po natin, it's only a symbol, no? It symbolizes his body, no? The bread, no? And it's not a wine, it's a juice, no? Grape juice po 'yon. It represents the blood of Jesus. Pero 'yon po ay kahit na element lang, it symbolizes, no, yung ginawa ng Panginoon, no? Yung body niya at saka yung blood niya that shed for us, no? Kasi sinabi niya, do this in remembrance of me. Okay, I will read some of the verses, no, na sinasabi po sa salita ng Diyos. Okay. So, tungkol po sa blood of Jesus and his body, no? So sabi po sa John 6:53, no? I will read some of the verses para po magpatibay po sa atin kung ano ba ang sinasabi ng blood of Jesus as we drink this, no? This is a holy unto the Lord, no? Kaya every time we take communion, no, it is holy unto the Lord. There are two only ordinances, no, na sinasabi ang Panginoon in the church, no, na ating ginagawa. This is taking the communion and water baptism. Sama na rin doon yung baptism in the Holy Spirit, no? So mahalagang bagay 'yon. Nandun po 'yun doon sa Great Commission, no? 'Di ba sabi doon, go ye into all the nations. 'Di ba sabi niya? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, no? And teaching them to do what I have commanded you, and lo, I am with you always at the end of the age. Okay, so utos po ng Panginoon, no? Dalawang ordinansa na yung utos sa atin ng Panginoon, no? Taking the Holy Communion and the water baptism. Okay, so now, ano ba ang kahalagahan nito sa atin? Every time na tinitake natin to, maaring marahil hindi nyo pa talaga naunawaan or naunawaan nyo na. But do not take it lightly. Pero meron po itong warning, no? May warning po ito na every time na ititake natin to, meron tayong dapat na i-consider, no? Okay, but before that, sasabi sa John 6:53, this blood, I said again, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you cannot have eternal life within you. Ephesians 2:13, sabi po, but now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through the blood of Jesus. No, you have been brought to Him through the blood of Jesus. And Hebrews 10:19, sabi po, and so, dear brothers and sisters, we can boldly enter into heaven's holy place,
most holy place, no? Makakapasok tayo sa heaven's most holy place because of the blood of Jesus. In Hebrews 12:24, you have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people, into the sprinkled blood which speaks of forgiveness, instead of crying out for vengeance like the blood of Abel. So the blood of Jesus speaks of forgiveness. And in Hebrews 12:24, sabi niya, you have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people, and to the sprinkled blood which speaks of forgiveness, instead of crying out from vengeance like the blood of Abel. So naulit ko po yun. No po? So Hebrews 13:12, sabi po dito, see, also Jesus suffered and died outside the city gates to make his people holy by means of his blood. No? It is the blood of Jesus that makes us holy. Amen? So, Hebrews 13:20, sabi dito, now, may the God of peace who brought up nawala po, sandali po. Okay. So, ang sabi po sa 1 John, but if we are living in the light as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. Amen? So napakahalaga po ng blood of Jesus. We will take the blood of Jesus in our lives. We will apply the blood of Jesus. Natatandaan niyo po that Jesus is the Passover Lamb. Kung alam niyo po yung kwento nun, yung Passover na yon, yun yung nag-apply po sila ng blood ng lamb. No, kumatay po sila ng lamb, and they apply the blood of the lamb sa kanilang mga doorposts, kasi yung Passover merong salot, no, na gagawin, merong dadaan na salot, and that is the spirit of death, no, sa lahat ng mga Israelites, sa mga kaaway ng mga Israel, no. At yung blood of the lamb na yon, instruction ng Lord yon, at yung dugo na yon, in-apply nila sa kanilang mga doorposts. At yun ang sabi niya, bawat na merong apply ng blood of Jesus, ng blood ng lamb na yon, hindi sila magpapass by lang yung spirit of death, hindi sila maaano. At ang gumawa lang noon ay ang mga Israelites, no, yung mga Hudyo, at sila ay naligtas sa kamatayan. So ganun din po sa panahon natin ngayon, no? So there is pestilence, no, na nangyayari sa ating kapaligiran, no, sa buong bansa, sa ibang mga bansa, no, sa buong kapulungan. It is the blood, the power of the blood of Jesus ang ating kaligtasan. Amen? Kaya we will apply the blood of Jesus. Hindi tayo kakatay ng mga tupa, kundi we apply the blood of Jesus because He has done this already. Amen? So by faith, no, pag-uwi po natin, gawin po natin to sa ating mga tahanan. Let us apply the blood of Jesus in our houses, in our homes. Amen? To our children, no? To the whole family, no? And the protection of God is there, no? So ang protection ng Panginoon ay nandoon. Kaya ngayon, we will take this communion. We will not take it lightly, no? This is holy unto the Lord. Amen? The warning is, no, when we let us read the word of God. Ano ba ang sinasabi ng Lord tungkol dito sa warning na ito? Okay? So sa 1 Corinthians 11:24, as at verse 27, ang sabi dito, so anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily, hindi karapat-dapat, no, is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. So, ito po yung warning, no? Kapag sabi dito, anyone who eats this bread or drink this cup of the Lord unworthily, hindi ka karapat-dapat. Paano ka hindi karapat-dapat? If you have sin in your heart, meron kang natatagong kasalanan sa puso mo. So, isurrender mo sa Lord. Hingi mo ng tawad sa Panginoon. Amen? So, palinis tayo sa Panginoon, no? It is, no, kailangan nating magpakumbaba sa Lord. Hingi natin ng tawad sa Panginoon lahat ng ating kasalanan. Bakit? Sabi dito,
before eating the bread and drinking the cup? Sabi niya, for if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. No, you are eating and drinking judgment upon yourself. Kaya maging maingat po tayo sa pag-take ng communion. No po, kapag na kailangan suriin mong mabuti ang iyong sarili, no? If you have any sin, no? Any hidden sin, kailangan i-surrender mo sa Panginoon. Ihingi mo ng tawad sa Lord. Amen? Praise God. So ngayon, tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Let's humble ourselves before the Lord, no? And let us take this communion in a in this holy place. At this very hour, let us humble ourselves before the Lord. Hingin natin ng tawad sa Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah, Lord God. At ang Panginoon ay tapat at nagpapatawad sa lahat ng nagawa nating kasalanan. Sige, ihingi mo ng tawad sa Panginoon ang lahat ng naiisip mo na nagawa mong hindi karapat-dapat, kalugod-lugod sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, kami lumalapit sa iyo, Lord God. At patuloy, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Tunay nga po, Lord, nagsusurrender kami ng aming buhay sa iyo, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat na nagawa naming pagkakasala, sa lahat ng aming naisip, Panginoon. Lord, yung mga nasalita namin, O Diyos, na hindi maganda, Panginoon. Yung mga naisip, Lord God, na hindi karapat-dapat. Lord, na hindi nagbibigay ng kapurihan sa iyo. Linisin mo, Lord, ang aming puso't kaisipan, O Lord God. Alisin mo, Lord God, anumang karumihan sa amin, O Lord God. Make us worthy before you, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, na ito ay maging tunay, Lord God, na magbigay, Panginoon, Lord, sa take namin, Lord God, ng Holy Communion, Lord God. Lord, this is holy unto you, Lord God. At tunay nga po, Panginoon, O Diyos, na ikaw ay maging buhay sa amin, O Lord God. Maipamuhay namin, Lord, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa aming buhay, O Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon, O Lord God. Lord, na kami ay pinatawad mo na, Lord God, sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na dugo, O Lord God. Lord, salamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, kami, Panginoon, ay nagsusurrender ng buhay sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Okay, so let's distribute the bread. Tayo po lahat ay sabay-sabay po na magte-take po nito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. It's your blood. At the cross, I bow my knee. God. Kung meron na pong lahat, taas po natin ang tinapay. For I pass unto you what I have received. The Lord himself, on the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread, and he gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Subo po natin ang tinapay. Taas po natin ang ating kopita. In the same way,
He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me." Inumin po natin. Thank you, Lord God. The Lord says in His word, "For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the death until He comes again." Praise God. Let's pray. Thank you, Father God. Lord, we claim, Panginoon, that by your blood, O Lord God, we have been redeemed, O Lord God. We have been forgiven, O Lord God. Thank you, Lord God, by your blood, Panginoon. Lord, you have, Lord God, you have set us free, O Lord God. Thank you, Lord God. Ngayon po, let us declare this thing. You repeat this praise after me. Sabay-sabay po tayo. Sabihin po ninyo, no? Repeat after me, okay? By the blood of Jesus, By the blood of Jesus, I have no fear in me. I have no fear in me. By the blood of Jesus, By the blood of Jesus, death cannot swallow me. death cannot swallow me. By the blood of Jesus, By the blood of Jesus, I have prosperity. I have prosperity. By the blood of Jesus, By the blood of Jesus, I walk in victory. I walk in victory. By the blood of Jesus, By the blood of Jesus, I've been set free. I've been set free. By the blood of Jesus, By the blood of Jesus, I am washed I am washed as white as snow. as white as snow. By the blood of Jesus, By the blood of Jesus, no evil fails on me. No evil fails on me. By the blood of Jesus, the blood of Jesus, plague cannot come near me. By the blood of Jesus, the blood of Jesus, protections is around me. protection is around me. By the blood of Jesus, By the blood of Jesus, I've been set free. I've been set. I am healed I am healed by the blood of Jesus. by the blood of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon in the name of Jesus. Thank you, Lord God, for your blood, Lord God. Thank you, Jesus. Amen and amen. Okay, we can all be seated now. Thank you, Lord. Praise God. So let's call on our pastor for our giving to the Lord. Wala pa yung aircon natin, ano? Hindi pa ako kinontak ni Pastora Edith. But, tanongin po, naghihintay ako sa kanya for this week, pero mukhang wala pa yung unit. So, na ano yata siya ng pandemic, yung unit natin. Anyway, by, siguro this week, napapasok. Let us pray na maikabit na talaga. So, sabi po, kung papansin po natin, this time, mula po nung pumutok itong pandemic, what the devil is doing or putting in our hearts ay yung pong fear. And because of that fear, alam niyo po ba that fear, sabi nga po ay it sees impossible things. Okay? Ang takot daw po, ang nakikita ay mga imposible lang. Okay? So hindi niya, but faith sees yung mga possible. Okay? Lalo na po ngayon, marami nawalan ng trabaho at literally marami pong nasiraan ng ulo at marami din ang nagpapakamatay. And it is not just here in our country, but in different parts of the world. Kasi worldwide, kaya nga po pandemic, ibig sabihin, buong mundo ay nakakaranas ng katulad na nararanasan natin. And yung marami po sa ibang bansa, lalo na yung mga tinatawag na nating first world countries, mas malaki po ang effect sa kanila dahil hindi sila sanay sa hirap. So marami sa kanila nawalan talaga ng trabaho but they don't know. At least dito sa atin, magtinda ka lang sa malamig dyan sa tabing daan,
kikita ka na kahit papano. Pero sa ibang bansa po, hindi po pwede yun. Nakaka-browse po ako sa mga o sa Facebook o sa internet. Yung bata nagtitinda sila ng lemonade, magkapatid, nagre-raise sila ng fund for their mother na may breast cancer. Pinuntahan ng kapitbahay, pinagsisisigawan, illegal daw yung kanilang ginagawang pagtitinda, at tumawag ng pulis para pahuli yung dalawang bata. So kung titingnan po natin, so maraming nagiging irreasonable na mga tao because of what happening sa ating kapaligiran. But tayo po ay maging mapagpasalamat sa Diyos because here in the Philippines ay bagamat talagang mas mahirap kaysa sa Amerika, pero alam niyo po ba na mas masarap ang buhay dito sa atin? I've been in America for several times, and nakita ko yung kumpare ko lalo na sa New York. Nag-stay po ako sa kanya ng 1 month. Sabi niya sa akin, huwag ka nang umuwi, dito ka na lang. Magtayo tayo ng church dito. Sabi ko, sa Pilipinas na lang ako. Kasi po doon talagang puro trabaho. Di naman po ako tamad, kaya lang sabi ko, if I will stay here just for the money, I think it's a wrong goal, And sabi ko, buti pa sa Pilipinas, at saka ang hirap pong iwi ng mga tao. Hirap po nilang ilapit sa Panginoon. Dahil sa sobrang kabisihan, talagang hindi na sila marami sa kanila, they have 2 jobs, 3 jobs, talagang ganun po silang mag-spend ng buhay sa Amerika just to, ang problema, ang kinikita nila most of the time, ipinangbabayad lang nila sa mga loans nila. Loans ng bahay, loans ng sasakyan, loan ng kung ano-ano. Kaya hindi sila pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. And one story po yung akin nadinig, in-interview siya, isang family sila, ginawa niya, binenta niya yung kanilang bahay para mabayaran nila yung kanilang mga utang, binenta nila yung ibang kotse, kasi doon po kailangan pag nagwo-work yung mag-asawa, tigisa dapat ng kotse. So ngayon, binenta po nila yon, nagpagawa sila ng van, na doon na po sila tumira sa van na yon. At yan ay uso sa Canada naman po ito, And they travel, at sabi nga nila, Filipino po ito, Sabi niya, this is the best experience that we have. Because sabi niya, kaming buong pamilya ay sama-sama, and we can go around not just Canada, but even United States, doon sa mga lugar na hindi namin naabot. So bakit ko ito kinukwento sa bawat isa sa atin? Alam niyo po, ang gusto kong makita niyo doon, kahit ano po ang gawin ng tao, they will continue to struggle to accumulate wealth. Yung makapag-ipon ng mga kayamanan, kaya po yung marami nagsasacrifice for the sake of my family, for the sake of my children, I will work and work and work and work. And then pag nakaipon na ako, babalik na ako para sama-sama na kami. Ang nagiging problem po, merong nagtatagumpay, pero marami po ang nabibigo. Okay, I know a family, since 1982, nag-abroad na po, pero pagdating ng pagre-retire niya, wala man silang naipundar na kahit ano. So nakakalungkot po, But alam nyo, when we spend time serving the Lord, even in this country, kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Marami po akong nadidinig na patotoo na sabi nga nila, although hindi tamang word yung sasabihin ko, na blessing in disguise. Wala po kasing blessing in disguise eh. Pero sabi niya, nung nag-pandemic, doon po sila umasenso. Hello? Kasi lumabas po yung mga, natanggal kasi sila sa trabaho, nagsara yung business nila, yung dating business nila, but God gave them the idea. Alam niyo po, puno tayo ng potential eh. So nakapag-open po sila ng mga ibang business nila, and most of them, online lang, nasa bahay pa sila, at doon po sila kumita. Ang dami pong mga success stories na ganyan. And
I heard several Christians na ganun po ang nangyari sa kanila. Ano ho? Kung kailan nagpandemya, saka po sila sumagana. Amen. So ano po ang ibig ko sabihin dito? Napakagandang po pakinggan ng mga success story. But one story strikes me. Ano ho? Talaga nagbigay sa akin ng napakagandang challenge at encouragement. Ano po? Because of their faithfulness to the Lord. Okay? Sa paglilingkod sa Kanya, most especially in returning their tithes. Okay? In giving their offering. Alam niyo po, dito sa atin, hindi pa natin pinractice yung first fruits. Pero sabi ko nga, dapat maituro din sa atin. Kasi po, nang ito ay natutunan ng mga taong ito, itong kinukwento ko na ito, alam niyo po, yung natuto sila na ibigay yung first fruit. Ano ba yung first fruit? Every year, yung unang kita sa buong January, ibibigay nila lahat sa Panginoon. O kaya naman, first job mo o unang pasok mo sa trabaho, kahit hindi January, yung unang sweldo mo, ibibigay mo lahat kay Lord. So yung iba sabi niya, bakit ganon? Nasa Bible ba yan? Yes, nasa Bible po yan. Alam niyo po, pag binasa natin ang Bible, pagka po ganon ang ating practice, lalo tayong i-bless ng Panginoon. Bakit? Like for example, nagtatrabaho ka na, and then, dinesire mo na ibigay mo yung first fruit mo. Halimbawa, by 2021. By November, December, ibe-bless ka na ng Lord para pagdating ng January, hindi ka matatakot na wala kang pera. Nakuha po ba ninyo? So that's what God is doing sa mga Israelites. Kasi alam niyo po sa Israel, kahit yung farming, meron silang 1 year na hindi sila magtatanim, ni hindi sila aanin ng mga tumutubo doon sa kanilang lupa. Wala po silang gagawin doon. Kahit na magkahinog-hinog pa yung mga tumubo na yan, during that time na tinatawag na rest, ano po, hindi sila mag-aani. But before that 7th year ay sasapit, dinodouble ng Panginoon yung kanilang ani on the 6th year. Bakit ko po ito sinasabi? Gusto ko pong makita nyo ito na, kasi minsan nagtatanong tayo, ako din po, naging katanungan ko yan, sabi ko, bakit na marami naman yung faithful in their returning their tithes and giving their offering, pero parang hindi pa rin kompleto yung blessing. Hello? So, kaya po, yun yung challenge sa atin. So, hindi po, kinukwento ko to dahil para marami lang tayo makuha ang pera. No. Sabi nga ni Paul, we learn how to feed ourselves. Hindi kami nagsasalita with flattering para lang makuha yung pera nyo. No. Hindi po yun. Lalo na dito sa ministry natin. Alam niyo po, ngayon lang ako hindi lang, pangit naman ang salita na yun. Ngayon ko po nakita na marami ang tumutulong na po sa gawain ng Panginoon. Hindi po yung mga konting halaga lang, kundi talaga mga big amounts. Galing na po sa inyo para po mangyari itong renovation na ginagawa natin. Hello? Dati po galing sa labas. Pero ngayon, may tumutulong pa rin sa atin from outside. But sabi ko nga, ang panalangin ko, bagaman napapahaba po ako ng konti, ang panalangin ko po, Lord, let your people na dinala po sa iglesia mong ito ang tunay na mapagpala upang makita nila na ikaw na Diyos ay buhay na kumikilos sa kanilang mga buhay. Okay? Nasabi ko na ba yung last? Kung nasabi ko man pangalawang last. Panghuling-huli na. Okay. And the test of our obedience, most of the time, sabi nga po, bago ko sabihin yun, ang totoong pagkatao ng isang tao ay nairi-reveal ng pera. Hello? Pagdating daw po sa pera, na ipapakita ang tunay na pagkatao ng tao.
Kaya po may mga magkakapatid, may mga magmamagulang, may mga magpipinsan, magkakamag-anak mismo sila nag-aaway-away. Bakit? Kasi nagkaroon ng pera yung isa. Kasi ganito, kasi ganyan. Ano? Alam niyo po, sa totoo lang, ipinakita lang kung sino talaga siya. Kaya po tayo tinuturuan ng Diyos sa pagbibigay. Okay? Ang mga Israelites kaya tinuruan ng Diyos na magbigay para patuloy nilang maalala na sa panahon ng kasaganaan, ang Diyos ang may bigay noon. Ganon din sa bawat isa sa atin ngayon dito. Okay? So, lalo't higit mong hinihigpitan ang iyong kamay sa hawak mo sa blessing mo, laluyang mawawala. But the more you release it, lalo kang magkakaroon. Bakit? Kasi palaki ng palaki yung sisidlan mo eh. Amen? Amen? Sabi nga talagang, kita nyo kahit yung mga hindi mananampalataya, the more they give. Di ba? The more they give. Yung isang, ang paniniwala nila, si Kristo lang ay tao. Pero tingnan ninyo, ang lalaki ng churches nila. Why? Because number 1 po na panuntunan nila sa iglesia nila ay yung tapat na pagbibigay. Pag birthday mo, hindi ka riregaluhan. Ikaw ang magbibigay sa church. At the end of the year, meron kang pantao ng handog. You know? So napakadaming klase ng pagbibigay sa kanila. Pero ang mga tao nananatili pa rin. Bakit? Because, alam niyo po, batas po ito eh. The more you give, the more you will receive. Okay? Kay unbeliever ka, kay believer ka, mas maganda po. Bakit? Kasi pag believer tayo, we believe that the true God we serve and we worship is a just and righteous God to bless us more and more. Come on, let us hold in our hands yung ating pong mga envelope. And starting today, always plan your giving. Pag hawak mo pa lang ng pera mo, tabi mo na yung tithes para kay Lord. At mula ngayon, mag-pray ka na yung mga lalo na yung mga nag-work, na yung first fruit mo, talagang huwag kang matakot na ibigay. Amen? Hello? Let's pray. Lord, we want, Lord God, to experience your mighty hand working sa bawat isa sa amin, your right arm of power. Like Jesus, bakit mo po siya pinaupo sa kanang trono mo, Panginoon, ay upang isagisag sa amin ang kapangyarihan na ipinagkaloob mo po sa Kanya. Tulad ng sinabi niya sa Matthew 28:18, na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, sa mga bagay na hindi nakikita, mga nilalang na hindi nakikita at mga nakikita, ay pinagkaloob mo na pong lahat sa Kanya. Kaya po, Panginoon, kung nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan, Lord God, sa aming pagsunod na inutos mo rin, the same chapter ng Matthew 28, na ituro sa amin ang lahat ng iniutos mo, Lord God, kami po, Panginoon, ay mapagpapala. Kaya nga sa umaga pong ito, maging bukas ang aming puso sa pagkilos mo, sa pagsunod sa iyo, upang ipatotoo namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay, na nag-aalis at mag-aalis sa amin sa maraming pagkukulang, lalo na sa kahirapan, O Diyos. Sapagkat naniniwala kami, O God, patuloy na kami ay dinadala mo sa buhay ng kasaganaan, lalo na po sa panahon ng pandemya na ito, na marami po, Panginoon, ay unpredictable na nangyayari, Panginoon, sa bawat isa. But, Lord God, you have predicted already ang aming pong destiny. Meron na po kaming destiny, Panginoon, at yan ay nakasulat na sa iyong aklat. Kahit kung kami susunod lamang, yun po ang mangyayari sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, sa iyong biyaya sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Praise God. Sa mga susunod po na linggo, buwan, kung kayo po ay may patotoo, maganda po magsabi kayo sa mga leaders natin. You can approach them at sabihin mo sa kanya, meron akong gustong ipatotoo. Para po maturuan kayo na hindi kayo kabahan, okay? Hindi kayo malito pag nakatayo na po kayo dito. Ano, para pag nagpatotoo po kayo, ay talagang masabi ninyo ang mga ginawa ng Diyos sa inyong buhay at patuloy na ginagawa pa. Amen? We would like to hear testimonies of what the Lord is doing in your life. Amen? Naniniwala po ako ang Diyos ay may ginagawa sa inyong mga buhay. Maliit man po ito, malaki man po ito, dapat nating ipagpasalamat at ikwento sapagkat kung gusto daw po nating maulit pa ang ginawang kabutihan ng Diyos sa atin, ipagsabi mo. Amen? Amen? Okay, so tumayo po tayong lahat. At saka po, kung meron din kayong special number, kaya lang, siyempre dapat yung mga kantang papuri sa Diyos, Huwag po yung kinakantang, Okay, so, kung kayo ay may golden voices, and you want to offer a song to the Lord, pwede rin po. Para mayroon tayong intermission, halimbawa ay sa communion or sa offering, habang kinukuha yung offering, you can sing song. Amen? Praise God. Taas po ninyo yung mga kamay. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord bless your family. The Lord bless your work. The Lord bless your business. The Lord bless your farm. The Lord bless you with wisdom. The Lord bless you with supernatural strength, excellent health, unity in the family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let everybody say Amen and Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Napakabilis ng panahon. Imagine, today is the first Sunday of March. Ilang lang at Abril na naman, Mars, Hunyo, Hulyo. Si Patrice, pagpe-pray ka daw at aalis ka na yata. Sandali po, makiisa kayo, pag-pray natin si Patrice. She's living for Dubai.